electric power. Mag-pray tayo, dear God, thank you for this afternoon. Lord, na na-restore po yung aming electric power. Although medyo matagal-tagal, Panginoon, but somehow thank you pa rin na, Lord, magamit namin this afternoon. Also, salamat sa mga members na nagbigay ng oras nila for our trucks distribution and saturation and soul winning. It's our prayer, Lord, na mag-work ang inyong word, Lord, sa bawat puso ng mga taong aming nasira ng gospel. And help us one of these days, amin silang ma-follow up, mabisitahan. And Lord, amin pang ma-impart ang more knowledge sa kanila, Lord, about sa Word of God. Also, we pray for Brother Michael Dumo, na Lord, kayo po magbigay ng enlightenment, spiritual enlightenment sa kanyang heart and mind, na Lord, makita sana niya ang truth. At Lord, hindi niya i-question ang Bible. So, we are concerned for him, but Lord, we know na ikaw ang may access sa kanyang puso. All we can do is to pray for him. Dear God, thank you for this afternoon sa aming pag-study ng Bible. It's our prayer na mag-intervene po kayo. Bigyan niyo po kami ng wisdom. In Jesus' name, amen. And amen. Alright, again, patuloy tayo sa ating pong studies. Sa Wednesday po, ipagpatuloy natin ang ating Wednesday na topic about the doctrine of spiritual circumcision. Okay, by the way, ano ang tao, Brad? Composed of 3 parts. Amen? I hope maliwanag yun sa atin. Man is composed of body, soul, and spirit. Alright. Ecclesiastes, makita po natin dyan kung saan ang spirit. But first of all, basahin natin ang 1 Thessalonians 5:23 na ito po ang strong verse na magpapakita as a proof, mga kapatid, na tayo po ay tripartite being. Pag sinabing tripartite, composed of 3 parts. Chapter 5, verse number 23. Verse number 23. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray, Paul says, and I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So 3 parts po ang gimension ni Paul sa mga Thessalonian believers. Gipray niya ang kanilang spirit, gipray niya ang soul and body. Na sana po, anong prayer ni Paul? Be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So dito po natin makita na ang tao po ay 3 parts. Ito po ay salungat contrary sa old belief natin na body and soul lang. No? But sa Bible pala is kasama ang spirit. Now, saan mapunta ang body? Sa dust. Ang soul, lake of fire. Ang spirit, babalik kay God. Ecclesiastes 12, verse number 7. Andyan po yan, mga kapatid. Now, anong mangyayari sa tao pag namatay siya na unsaved? Ang body, simenteryo. Ang soul, lake of fire. Spirit, babalik kay God. Yun ang condition sa isang unsaved. Pero nung si Jesus Christ nag-intervene, nung si Jesus Christ, out. Pinapalo ba ninyo itong aso? Baka may nagapalo ito sa aso. Kaya takot siya doon sa labas. Kasi pag ganito tapos ang ikog niya, gapunta sa ilalim, ibig sabihin takot yan pag ganon. So, please lang no, wag nating paluin. Una, aso ko yan, gidala ko dito sa church. I-sacrifice ko yan, mahal ko yung aso ko. Pero for the sake, may ano dito, may aso, kasi importante ang aso sa simbahan. Gidala ko yan dito. So, masasaktan ako every time sipain, every time paluin nyo. Pwede mang sitahin, pero not necessarily sipain. Kaya magbaho pa yung aso pag ginisipa yan. Oh. At saka ang tao, ang aso, maging ano siya, bitter din yan sila. Maging ano niyan sila. O, pag ginasakit natin sila, someday, mag-retaliate yan sila. So, pwede nating tabugon lang siguro, di lang hampakon, di habuyon bato, hindi sipaon, no? So, iwasan po natin kasi may emosyon din po yan sila. Nasasaktan din po yan sila. No? Kaya, iwasan po natin, lalo na sabay di.
Sinong kalaban mo doon? Labas lang. China, labas. Oo. Doon ka lang. Huwag din nating sanayin dito sa loob. Pero ang good side sa aso, mabuti pa, gusto magsimba. Ang iba, waigid. No? Bisitahan mo pa, waigid, gasimba. Ini, mas gusto pa niya din sa sulod. Okay, so tuloy po tayo mga kapatid. Alright, now nung nag-intervene si Jesus Christ, nung si Jesus Christ namatay para sa atin, ang kanyang body saan pumunta? Simenteryo. Espiritu niya, Luke chapter 28:46. Okay, let's read please. Luke 28:46. Luke chapter 28, 23. All right. Parang iba itong aking verse. Anong sabi niya? I commend my spirit. (26) 46. (23) Sorry, 24 ang aking sabi ko di ko makita-kita. Ayon. Salamat. 46, 23, 46, 24 ang tinitingnan ko. 46, and when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commit my, take note, spirit, small s po, hindi po capital. Mismo spirit yan ni Jesus. Father, into thy hands I commit my spirit. And having said thus, he gave up the ghost. So the word commend, gisubmit niya ang kanyang espiritu doon sa kanyang ama. So nung namatay si Kristo, meron siyang espiritu, bumalik sa ama ang kanyang espiritu. Amen? So take note, si Kristo mismo may spirit. So pag namatay ang tao, ang kanyang espiritu, agad-agad, after a fraction of second, ay babalik po doon sa Diyos sapagkat ang sabi po, Ecclesiastes 12:7, for the benefit sa wala o hindi basahin lang natin saglit. Pasadahan lang po natin. 12:7. Kaya baka meron pa sa atin naniniwala na walang espiritu ang tao. Iba po ang Holy Spirit, ibang ating spirit, ha? Magkaiba po yon. 12:7. Then shall the dust return to the earth, that means our body, as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. So who gave the spirit? It is God. And after you die, when we die, it will go back to the Lord. Amen. So maliwanag po. Now si Jesus Christ, nung namatay, ang body niya pumunta sa simenteryo. Ang espiritu bumalik sa Ama. Tapos ang kanyang kaluluwa, mga kapatid, yun po yung nag-suffer para sa atin. Okay? In short, in hell, gidala niya ang ating kasalanan. Sinunog niya ang iyong kasalanan, aking kasalanan, sapagkat ang hell, ang final destination sa taong unsaved, sa taong makasalanan. Doon po ang final judgment, mga kapatid. At doon po napunta ang soul ng ating Panginoon. By the way, mga kapatid, 2 parts po ang pagpunta ni Jesus Christ sa hell. Nag-suffer siya, sinunog ating kasalanan, at kinuha niya ang lahat ng mga saved people papunta doon sa heaven. Okay? Kinuha niya ang Old Testament saints from Adam's time papunta sa time ni Jesus Christ. Kinuha po niya doon ang kanyang kaluluwa. At nung na-resurrect si Jesus Christ, na-resurrect kasama sila kay Jesus Christ. Amen po. Okay. Now, ano ang nangyari after the fall? After the fall, nung nakasala ang tao, anong nangyari sa tao? Tingnan niyo po, pansinin niyo po, Genesis 1:26. Genesis 1:26. Genesis chapter 1, verse number 26.
O 27? Okay, umpisahan verse number 26. Okay, lahat ng mga lalaki, please. 26 and 27, Genesis. Lahat ng mga lalaki. Ready? Read. "27. Alright, salamat. Mga lalaki, gusto kong i-underline nyo yung word, let us make man in our image. Underline the word, in our image. Tandaan nyo po. Also, after our likeness. Yung dalawang words po doon, o syllable, our image, sabi ng Diyos, our likeness. Also in 27, so God created man in His own image. Take note the word, in His own image. In the image of God. So ang paggawa ng tao is based on sa image and likeness of God. Tingnan niyo po. Mga babae, pansinin niyo po. Lahat ng babae, pakibasa Genesis 5:3. Tingnan natin ang difference. Genesis chapter 5, verse number 3. Pansinin niyo po. Okay, pakibasa mga ladies. Genesis 5:3. Ready, go. Nakita niyo ang difference sa chapter 1, verse 26 and 27 ba? Doon sa chapter 5, verse 3, anong difference? Anong nakita niyo? Sige. Anong difference? May nakita kayong difference? Chapter 1, nung si Adam at Eve gi-create God after the image of God, in the likeness of God. Sa time ni Adam, nung nagkaroon na siya ng anak, hindi na ginamit ang word in the image of God, in the likeness of God, kundi in the image of Adam. Nakita, tingnan niyo po. And Adam lived 130 years. So nagkaanak si Adan, ang edad niya 130 years bago siya nagkaroon ng anak. At sino ang anak niya? Si Seth. Ito po ay nung after na si si Abel at Cain. Si Seth ang kanilang hindi man tinawag na pangatlo kasi napansin niyo po si Esau nagkaroon ng asawa. Possible mas bagulang pa yun ni Seth. Kasi namatay si Abel, si Cain lumayas, tapos sa ibang lugar daw nagkaroon ng asawa si Esau. Si Cain. So utod niya gyapon to. Pero dito, nabanggit sa Bible, di natin alam ilan ang span, anong ang gap sa mga anak nila. Kasi ang haba ng edad nila, 930 plus. Pero dito, sabi, nagkaroon uli ng another anak, ang pangalan niya si Seth, this time, anak ni Adam. Ang edad ni Adam this time is 130 years. Pero tingnan niyo po mga kapatid, tingnan niyo, sabi ng Bible, nung nagkaroon siya ng anak, ginamit na ng Bible in His own likeness, after His image, and called His name Seth. So bakit hindi na ginamit ni Lord yung God? Own likeness and after the image of God. Bakit ang ginamit dito sa time ni Adam, nung nagkaanak siya, in His own likeness, in His image? So, napakasimple lang. Because na-contaminate na dito. Sa chapter 1, hindi pa nakasala si Adam. Nakuha niyo? Chapter 5, nakasala na. In fact, nawala na sa eksena si Abel kasi patay na. Wala na rin dito si Cain. Ang na-mention na another anak nila, si Seth, which is product na ng kasalanan. Kaya hindi na ginamit ang in His own image, in His own likeness, kundi image na ni Adam. Sino yon? Sinful nature. No, image ba na hindi na perfect? Yung Adamic nature na po ito. Kaya naiba na po ang image ng tao after the fall of man. Okay? Kuha natin.
So, I hope maliwanag mga kapatid. Now, ano ang kaibahan sa isang tao na unsaved? Ano ang kaibahan sa kanyang body? Ang tao na hindi saved, mga kapatid, ang kanyang body ay still sinning and it is one. Mga kapatid, naka-attach. Doon po, naka-attach ang kanyang kaluluwa, naka-attach. Ito yung body, nasa loob po ang soul. Nakadikit ang soul sa katawan ng tao. That's why, every time makasala ang body, automatic din magkasala ang soul. Kasi nakakonect siya, naka-attach siya doon. Ang casing. Ito yung body, nasa loob ang soul. So automatic, kung magkasala, automatic magkasala din ang soul. Mga kapatid. And then, now, by the way, ano ang body? Ang body, ito yung tinatawag world consciousness. It is the flesh or the casing of the soul. Bakit parang gabi-gabagrong? It is the casing of the soul and spirit. It is through the corporal body that a man comes into the contact with the material world. It is where senses dwell. Hello? Sino ang nauhaw? Sino ang nagutom? Sino ang ginakapoy? Sino ang ginatuyo? Body and soul. Si body. Oh, si body. Now, ang kaluluwa, Brad, ang kaluluwa, ano naman? Ano naman ang soul? Itawag ito na self-consciousness. Si body, ito ang direct connected sa world. World consciousness siya, conscious siya sa paligid. O sa nangyayari, sa na-feel niya ba kapatid? But the soul, ito yung tinatawag self-consciousness. It comprises the intellect which aids us in the present state of existence and emotions which proceed from the senses. Ito naman si soul, ito yung may ara emosyon. Si soul naman ang gabatsyag. Si soul gahigugma, gasunggod, gasilos. Amen? Gakainggit. Amo na ang soul na siya, Brad. Kag ang soul, amo na natawag the set of personality. Ang personality nato hindi ang lawas. Ang real nga personality ang imo kalag. Ano ka? Ga-describe na sa imo kung anong klase kang pagkatao. Siluso ka ba? Labing ka ba? Hindi na ang body. Okay? Ikaw na ang imong personality. Ang imo kalag. Hello, amen? Hindi na ang personality. Wala naga-picture kung ano imo. Taas ka ba? Puti ba imo buhok? Itong ba imo buhok? Straight ba buhok mo? Kulot ba buhok mo? Hindi na mao ang personality. Ang imo karakter, ang silingon sa personality. Who you are. Nakuha naton? Amo na siya ba? Ang ga-describe sa ato, amo na ang kalag. Okay? Amo na ang kalag. Mga kapatid, affections. Dira sa kalag, ara dira mga utod, ang ginatawag desire. Dira sa kalag, may ara ang will. Dira sa kalag, ara ang self. Because the heart in the scripture, mga kapatid, tingnan niyo po, Matthew 26:38. Matthew 26:38. Matthew 26:38. Matthew 26, verse number 38. 26:38. 26:38. Then saith he unto them, My soul is exceedingly sorrowful. Take note the word soul. Sino daw ang nagsoro? Dili si body, dili si spirit. Si soul, sabi ni Jesus Christ, My soul is exceedingly sorrowful, even unto death. Tarry here and watch with me. So diyan natin makita nga si Jesus Christ, ang iyang soul, no? Naga-sorrow. Wala na. All right. Now, another verse.
Another verse na ating makita. John 12:27. John 12:27. John 12:27. John 12:27. John chapter 12, verse number 27. 27. Now is my soul troubled. And what shall I say? Father, save me from this hour. But for this cause came I unto this hour. So again, ginamit ni Jesus Christ, ano ang na-trouble? Hindi ang body. Sabi niya, ang kanyang soul. My soul is troubled. So ang ating emotion, hindi po galing sa katawan. Kundi ang naga-feel ang ating soul. Kaya na-notice niyo po ba kapatid, yung mga hayop wala silang soul. Pwede sila may spirit. O, body. Meron sila mga kapatid, pero wala silang soul. Ang kaibahan sa tao, bakit special tayo? May body tayo, may soul, at saka may spirit. Kaya mapansin nyo, ang karabaw, way nag-aampo, way nagapasalamat, way nagasimba. Nga, kay way nakalag. Kita, bakit ka magpasalamat? Before ka magkaon, kay may kalag ka, may espiritu ka. Amo nang nakaiba sa imo sa mga sapat. Amen. So, yun po ang soul, mga kapatid. It is where the self dwells. It is the site of the personality. Site of personality. Kaya sabi ito, hindi nga tao, no? Ano ni siya? Sensitive. Ano man to? Kalag to niya o lawas? No, kalag to. Ang iya, nag-describe sa iya. Ano nga klase siya nga tao? Okay? So, personality. Now, next, mga kapatid, it is the pivot of the entire being because man's volition belongs to it. It is shaped like the body. Ito, casing. Body, kung ano ang forma ng body, yun din po ang soul, nandun sa loob, mga kapatid. Now, the spirit, God's consciousness, ito yung direct contact doon sa Panginoon natin. Ang spirit siya nag-connect. It is the part by which commune with God and by which alone we are able to apprehend and worship Him because it tells us of the relationship with God. So ito yung kakaiba. Kasi ang spirit siya yung nag-connect. Spirit to spirit. It is where God dwells. It is associated with the mind. Okay? It is dead in unsaved man, but being born again or regenerated in a saved man. So ito, dead daw sa isang tao na unsaved, patay. Pero sa isang saved, na born again siya, na regenerate po siya, mga kapatid. Now, this afternoon, siguro mga 30 minutes na lang, tapos na po tayo. Tama-tama, mag-alas 6. Diyan pa tayo? Amen. 4 kinds of death, mga kapatid. 4 kinds of death. Number one, Ephesians chapter 2, verse 1. Ephesians chapter 2, verse 1. Ephesians chapter 2, verse number 1. Ephesians 2:1. Okay, verse 1. And you hath He quickened, who were dead, notice this phrase, who were dead in trespasses and sins. Tanong, sino ang namatay dito? Sa tatlo, body, soul, and spirit. Kanino gi-refer ang death dito? Sabi ni Pablo sa mga Ephesians, and you hath He quickened, who were dead in trespasses and sins. Mga patay kayo sa kasalanan, pagsalangsang at kasalanan. Now, anong tinutukoy na death? Okay? Sino ang namatay dito? Si body ba? Si soul ba? O si spirit? Okay, ang sagot, Brad, hindi po, spirit. Kaya ang soul, impyerno ang death niya. Take note, every time kayo, ang soul, ang kanyang destiny is hell. Hell kasi hell ang final judgment sa tao. Hell ang kanyang final
judgment. So dito, kapatid, spirit po ito. So isang tao pala na unsaved, patay ang kanyang espiritu. It doesn't patay na patay, totally mga kapatid, hindi lang ga-function. Parang tulog, conscious ba? Para bang taong gulay ba? Parang ganon. Hindi makagalaw ang katawan, pero makabati. So kailangan niya i-born again. Kailangan magkaroon ng born again. Kaya that's the only way na mabalik siya into life, back into life. Kaya dito tayo, John chapter 3. Tingnan niyo po mga kapatid. John chapter 3. John chapter number 3, verse number 3. John chapter 3, verse number 3. All right. John chapter 3, verse number 3. Jesus answered and said unto him, Verily, kay Nicodemus, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot what? See the kingdom of God. So requirement para makapasok sa kingdom of God, kailangan sila maborn again. Anong sagot ni Nicodemus? Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time in his mother's womb and be born? So ang pag-intindi po ni Nicodemus sa born again, literal. Sa paano ba ako makapasok liwat sa tiyan ng aking nanay? Pwede ba yung matanda na tapos ipanganak uli? Can he enter into the mother's womb for a second time? So physical ang pag-intindi po ni Nicodemus. Pero sinagot ni Jesus Christ, verse 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man, take note, be born again, be born of water and of the Spirit. Take note, water and Spirit. Nag-mention po dito, water and Spirit. He cannot, what? Enter into the kingdom of God. Look at verse 6. Tingnan niyo po, ang continuation. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is what? Is Spirit. So requirement mga kapatid, kailangan kang maborn again, maborn in the Spirit. Kasi pag walang born in the Spirit, ay wala po mga kapatid, wala pong kaligtasan. Hindi po maano ang tao, na maligtas ang tao. Kailangan magkaroon muna siya ng spiritual born again. Now, balik tayo, Genesis, mga kapatid. Genesis 2:17. Essential po ang pagiging born again. Requirements ang born again. Born in the Spirit. Genesis chapter 2, verse 17. Ito po, instruction ng Diyos. Hindi pa po sila nagkasala. Nung i-create ni Lord ang Garden of Eden, ito ang kanyang warning. Ito yung instruction niya kay Adam and Eve. Verse number 17. Chapter 2, verse 17. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day, notice, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Now, ang tanong, anong klaseng kamatayan naman dito? Physical ba ito? Sino ang namatay dito nung nakasala si Adan ng iba? The body, the soul, or the spirit? Ang kamatayan dito tinutukoy ba? Hindi po body, hindi physical. Kasi ang edad ni Adam, bago po siya namatay, alam niyo po, ilang taon siya? Pila edad ni Adam nung namatay siya? 900? 30. 930. 5:5, Genesis. Tingnan nyo. Genesis 5:5. Yan ang sagot para alam natin. And all the days that Adam lived were 930 years, and he died. So pila edad? 930. Grabe nga edad. 930.
Kita lang, Brad, bis ka 90 na lang, tigado na. Ah. Ito, 930. Okay? So, ang namatay doon, hindi po pisikal. Kung nagkasala po si Adam at Eve, ang namatay doon, ang kanilang spiritual. So, mga kapatid, unang klase po ng kamatayan, the spiritual death. That means, the death is the separation of man from God. Ang kaniyang espiritu ay patay, nahiwalay doon sa Diyos. Sa isang taong unsaved, Isaiah 59 verse 2. Isaiah 59 verse 2. Anong sabi po ng Isaiah? Isaiah 59. So maganda mag-study pa tayo. Amen? Oh, interesting ito para maano natin mga kapatid. Verse 1 and 2. Isaiah 59 verse 1 and 2. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. Verse 2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. So ano ang nagpapahiwalay sa tao, between sa tao at sa Diyos? Ang kanilang kasalanan. Ang kanilang iniquities. Nagpasiparate, mga kapatid. So nung ang tao ay nagkasala, Adam and Eve, mga kapatid, napatay, nasiparate ang kanyang spirit. Ang kanyang spirit nahiwalay sa Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, no, nung nag-disobey ang ating forefathers, Adam's disobedience, all born into this world, therefore, thereafter, except for Christ, have been born with a dead spirit. Napatay tayo, Romans 5:12. Okay? Sabi po ng Bible, kaya binanggit ko po ito nung una. Sabi ng Matthew, anong sabi ni Jesus Christ sa Matthew? Chapter 8:22, let the dead bury their dead. Nag-refer po yun sa kanilang spiritual. Spiritual death po yun. Ang tinutukoy, hayaan mo ang patay, maglibing sa kanilang patay. So ang tao, doon na tinutukoy, unang patay, unbeliever. Ikaduhang gi-refer ni Jesus Christ, physical na death. Hayaan mo ang patay o unsaved na tao maglibing sa physical na patay. Alright? So maliwanag po na hindi po, pag sinabing patay, hindi lang tumutukoy sa physical yan. Dapat pansinin natin, mayroong spiritual, kaya ang apat dito ating pag-aralan. So ang Ephesians 2:1, tandaan po natin mga kapatid, ito po ay spiritual. Ang nawala po dito, ang nasiparate po dito, ang namatay po dito is ang ang spirit. Hindi si body, hindi po mga kapatid, si soul, kundi si spirit. Kaya kailangan po siya maborn again. Maborn in the spirit. Kasi which is born of the flesh is flesh, and which is born of the spirit is spirit. So, kailangan siya maborn again, mga kapatid, ma-resurrect. Alright. And then, pangalawa, the physical death. The physical death. This is separation of the body from the soul and spirit. Ito naman, paghihiwalay ni body at ang kanyang espiritu. This does not mean that the body will cease to exist. It simply separates from the soul and spirit. Naghiwalay lang si spirit and soul. And it will experience temporary body sleep or death. Mga kapatid, and sleep in the Bible can be used interchangeably. Diba? Yung sleep doon, nabasa niyo po yung sleep, nag-refer din po yun sa death. Alright. In Thessalonians, mga kapatid. Now, sleep in the Bible can be used interchangeably. And someday will be resurrected, whether saved or unsaved. If saved, he will be raised up into glory. Glorified body. Alright. And if not, he will be raised up in damnation bodily. He will, mga kapatid, sabi niya rito, and nobody can escape this kind of death except for Enoch, Elijah, mga kapatid, nag-rapture po. Okay? Now, Job chapter 34 verse 15. Job chapter 34 verse number 15. Job. Job
34, verse 15. Job 34, 15. Verse 15. All flesh shall what? Perish together, and man shall turn again unto dust. So according sa verse, lahat ng mga tao, lahat na may physical body ay makaranas po ng physical death. All flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust. So, maliwanag po, no? All flesh shall perish. Okay. Anong sabi po? Genesis 35:18. Genesis 35, verse number 18. Genesis 35, verse number 18. 35:18. 35, verse number 18. Verse 18, and it came to pass as her soul was in departing, for she died, that she called his name Benoni, or ang iba Benoni, but his father called him Benjamin. So sino pong namatay dito? Sino pong soul ang nag-depart? Si Rachel. Huwag kayong magtingin kay Rachel. Si Rachel na asawa ni Jacob, anak ni Laban. Namatay siya nung pinanganak niya ang kanyang anak, si Benjamin. Nag-suffer siya. Baka na-hemorrhage, nag-bleeding. Namatay siya during sa birth, mga kapatid, when she gave birth. Sabi ng Bible, nag-depart ang kanyang soul. Okay? So lahat tayo, mga kapatid, whether unsaved or saved, makaranas tayo, hindi tayo exempted ng physical death. Kasi ang gisave ni Lord, mga kapatid, sa atin for now, ang ating soul pa lang. Pero di siya nag-promise na isave ang ating body sa physical death. Masave lang tayo during rapture. Pero dito, hindi tayo exempted. It doesn't mean save ka na, di ka na mamatay. No. Subject pa rin tayo sa physical death. Kaya nga mag-ingat tayo sa ating katawan. Alagaan natin ating katawan. Okay? But, pwede nating maprolong. Hindi tayo ma-exempt, pero maprolong. Kung marunong kang mag-take care sa katawan mo, sa health mo, hindi ka abusado, hindi ka sige pulaw. Amen, cellphone. Oh. No? Na, alas 12 pa lang, sige yapon kuti-kuti. Don't you know, na sige ta expose sa cellphone, dugay ta makatulog. Yes or no? Gahigda ka na, off ng cellphone, galuding pa ito nakita mo. O, doon pa, ganun pa, dami pa Gatulog na ang iba, ang una, Dragon Ball, yapon. Kami, ay, ano nga, nastada man, galantaw, pagka Dragon Ball si Gohan, kag si Goku, kag si Goten, pa yung mga, uso pa na? Hello? Pero namo gyapon galantaw sa ang Dragon Ball. Physical death. Okay, diyan pa tayo. Pangatlo, 4 lang ito, tapusin ko na lang, mga kapatid. Ephesians 2, spiritual death. Sinong namatay? Ang spirit. Physical death, of course, very obvious. Sinong namatay? Si body. Kaya ginalibing natin. Oh, body. Pangatlo bad, eternal death. So this time, sino naman ang namatay? Si soul naman. Eternal death, mga kapatid. Okay? This is the separation of the soul from the body and spirit. Ito naman, si soul, naghiwalay siya sa katawan at kay spirit at napunta po siya ng impyerno. So yun po, mga kapatid. Alright. Anong sabi? Ezekiel 18:24. Ladies, pakibasa. Ezekiel 18:24.
Ezekiel, tandaan niyo po ang mga verses na ito. Para at least meron kayong alam, saan ba ang verse about Saul? Ezekiel 18:24. 18:24. All ladies, please, pakibasa. Ready, go. Alright. So, he had trespass. Parang mali ata ni Yung word, mga kapatid, the soul that sinneth, it shall die. 20. Ayun. Mali ang ating dito. Verse 20, the soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity. So saan, mga kapatid, namatay ang soul? Ang soul na makasalanan ay mamatay. Gideclare sa Bible. Okay? So we believe, hindi ito physical. Kasi na-mention ang soul. So ang soul may kamatayan. Pero actually, hindi siya mamamatay. Mag-suffer lang. The soul that sinneth, it shall die. Bakit? Kay wicked po siya. Sabi ng Bible, that bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wicked of the wicked shall be upon him. So ang soul na makasalanan, unsaved, ang kanyang destination saan? Sa hell. Hebrews 9:27. Anong sabi ng Hebrews 9:27? Very common. And us appointed unto men once to die. Once to die, that is physical. After daw mapatay ang kanyang physical, anong sunod? Judgment. Sino yung i-judge? Ang soul. Whether langit or impyerno. So ang ang soul, hindi sinabi mga kapatid na tawag dito. Okay? Na hindi physical na kanyang kamatayan. But sabi ng Bible, it is appointed physical. And as it is appointed unto men once to die. So physical po yun. Minsan lang mamatay ang physical, ang body niya. But after this is the judgment. So eternal po yan. No? Ang kanyang soul mapunta po ng hell. Masiparit po siya, mga kapatid. And that is soul. No? Eternal death and death of the soul in hell. Okay? So mayroong tinatawag eternal death. Merong spiritual death, ang espiritu namatay. Merong physical, which is ang physical niya body namatay, ginalubong. Pero ang kaluluwa na unsaved, mapuntang impyerno. So last and final, ito yung tinatawag, the final and second death. 4 kinds of death. The final and second death. Oh, mga kapatid, Revelation 20. Revelation chapter 20, verse number 5. Okay, malapot na tayong magtapos. Amen? So, at least, madiscuss natin ito. Importante po ito. 20. Chapter 20, tingnan niyo po. Verse number 5 and 6. But the rest of the dead live not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. At sabi niya, blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such a second death. Tignan niyo po, merong second death. Hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. Verse number 15. Verse number 15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Take note, lake of fire. 21, chapter number 21. Okay, verse number 8. Verse 8. Revelation 21:8. But the fearful, unbelieving,
and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part where? In the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So, sino ang mga candidate sa second death? Oh, in general, unsaved. Regardless kung sorcerer ka, regardless kung murderer ka, regardless kung whoremonger ka, if you are saved, you are participants in the lake of fire, which is the second death. So, ano ang kaibahan sa eternal death sa second death? Anong difference? Okay, tingnan natin, sagutin natin mga kapatid. Verse 11, chapter 20, verse 11. Chapter 20, verse 11. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, and stand before God, and the books were open, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the book according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Okay, explain ko mga kapatid. Ang lahat ng mga unsaved ngayon na namatay, automatic sa hell. Nasa impyerno na sila. Pero time will come sa great white throne judgment, i-resurrect sila, ang kanilang katawan, bubuhayin, kung saan sila namatay, dagat, saan man sila na area namatay, ang kanilang katawan, aalis doon sa kanilang spirit, kukunin mo na sa lake of fire, sa hell, tapos mag-reunite sa katawan nila. Kung saan man sila namatay, aksidente man, doon sila mag-combine ang kanilang soul at saka ang kanilang body. Tapos tatayo sila sa judgment seat, sa great white throne judgment. Sabi ng Bible, small and great na mga patay haharap sa Panginoon. Sabi ng Bible. Tapos i-judge sila ng Panginoong Diyos, tapos babasahan sila ng verdict. Sa great white throne judgment, babasahan sila. Temporary, nahawa sila sa hell, tapos tatayo sila sa Diyos, tapos ito na yung final destination mo. Para bang, ganito, provincial hospital ka, dadetain ka ngayon, may kaso ka. Pag meron ng judgment sa kaso mo, meron ng resolution, reclusion perpetua. Pag ibig sabihin yan, dadalhin ka na sa monte, doon ka na mag-serve for the rest of your life. So parang ganon, kunin sila doon sa impyerno, sa hell ngayon, tapos tatayo, babasahan ng final judgment, itapon naman sila sa pinaka-final, which is the lake of fire, at tinawag sa Bible, which is the second death. Kasi ang first death nila doon sa hell, ang second death, lake of fire. At sabi ng Bible, kasama ng mga kapatid, yung hell, kukunin at itapon sa lake of fire. Ibig sabihin, mas maliit ang hell compared sa lake of fire. Mas malaki ang lake of fire kaysa hell kasi kasama ang hell, gitapon doon sa lake of fire. Tingnan nyo, verse 14. And death, take note, and hell, nakuha nyo, were cast into the lake of fire. This is the second death. So ngayon, pastor, andyan pa ngayon ang hell, andyan pa. Doon pa ngayon nakakonfine ang mga unsaved. Pero time will come, kasama ang hell, kuhaon sila ang final lake of fire. Kaya tinawag the final. Kasi ang hell ngayon, hindi pa final. Hello? Ang mga tao ngayon sa impyerno, di pa final. Time will come, hawa sila kadali, ay salamat, nakatilaw ko sa impyerno. Pero siguro seconds lang. Kasi haharap sa Panginoon. Tapos babasahan, i-open ang book of life. Tapos basahin, nila, isa-isa. Tapos kukunin sila, itapon na sa lake of fire. Akala nila na,
Ay, salamat kay, wala, nahawas mi kadali. Pero wala sila kabalo mga kapatid na ang pinaka-final destination and forever, and forever, and forever, they will be in the lake of fire. Kaya napakalungkot sa mga unsaved. Hello? Kaya mga kapatid, importante talaga isulwining natin ating mga loved ones. Kasi pag namatay, Brad, wala na, di natin masapar. Kahit ubusin mo yung pera mo, Brad, magpaampo, magpamisa. Sorry to tell you, walang magagawa. Hello, dyan pa tayo? Anong sabi ng Bible, Brad? Okay? Ano gi-describe sa Bible? Matthew 25:30. Matthew 25:30. Ano ang description sa lake of fire? Ang final destination, mga kapatid, ng mga taong unsaved. Dito, kasama na ang false prophets, kasama na si Antichrist, kasama na si Satan. Now, take note, Brad. Wala pa si Satan ngayon, ha? Sa lake of fire. Sa ano, Brad? Sa hell? Ano ba? Wala pa si Antichrist ngayon sa hell? Future pa. Doon pa sa Great White Throne Judgment sila itapon. Okay? Kaya, may mga pastor ga-pray, Ginoo, gapusa si Satanas. Ilabay dito sa impyerno para di sa makadisturbo sa amo. Sabi ni Satanan, ano ka, hilo? Ginadali nyo gikuhaw. Uy, pagani sa Great White Throne pa ko. Nga sumong ipagapos sila ko. Dito pala sa butong lispit. Sa millennium pa to siya magapos. Kaya kahit ano taga-pray, Ginoo, gapusa si Satanas. May mga pastor kay kabalog ampo nga. Gapusa si Satanas, kaya iya gahom. Agon hindi makadisturbo sa among panimbahon. Kadlaw lang si Satan kung makabati sila. Ay, pagani millennium, gapuso nyo ako. Di biblical na prayer. Okay nga tayo. Amen? Matthew, mga kapatid, 25:30. Diyan pa tayo? Alright. Matthew, chapter number 25. 25:30. 25, verse number 30. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be what? Weeping and gnashing of teeth. So doon na ito mangyayari, mga kapatid, sa second death. Sa second death mangyayari. Outer darkness. Outer darkness ang tawag. 41. Then shall he say unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. So, saan mapunta ang si devil at angels niya? Everlasting fire. Ang hell, hindi pa yan everlasting fire. Like I said, temporary pa lang yan. Parang provincial jail. Ang final destination, Muntinlupa, Bilibid, New Bilibid. Doon siya mag-serve sa kanyang sentensya. Ganon din, mga kapatid. Ang tao, final destination, lake of fire. Kaya, final and second death. Final and second death. This is the death for the unsaved only. Because the Bible says in Revelation 20 verse 6. Now take note, ito unsaved lang. Hindi kasama po ang mga saved. Amen? Kasi iba po ang atin. Verse number 6, we will close with this. Chapter 20, Brad, ito ang para sa atin. Revelation 20 verse 6. Before ako magtapos. Verse number 6. Okay, ready? Read. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. So yan po yung sa millennium, mga kapatid, na makasama ng Panginoong Diyos. Ang tawag po sa kanila is maging priest. Pero tayo, hindi tayo kasama dito. Kasi heavenly places na ang Christian. Seated with heavenly places. Ito, para ito mga kapatid, sa mga Hudyo. Kasi earthly ang promise sa kanila. Earthly kingdom. Pero sa atin, earthly, heavenly things. So, take note, tandaan nyo po, ang Great White Throne Judgment for the unsaved.
Okay? Ang judgment seat of Christ para sa mga saved. Amen. So make sure makasama ka sa rapture. Kasama ka, Brad. Take note, walang second batch, walang second trip. Huwag ka na mag-expect na mayroong pang second rapture. Isa lang po ang rapture. Once lang ito mangyari, in a twinkling of an eye. Alright? So, ngayon sa mga Facebook, mayroon ng mga ganito, ganyan. Mga kapatid, take note, ang second coming may sign. Ang kaibahan, sa rapture, walang sign. Okay? Basahin mo ang second coming. Maraming mga sign. Chapter 24, second coming po yan. Okay? Mga kapatid, pero ang rapture, wala po. For the sound of the trumpet, Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17. Mga kapatid, ay i-rapture tayo. So I hope, tama sa ating bisita, kaninong bisita ito? Si Josa. I hope nasiran ito sa gospel, Brad. No, salamat. Anong pangalan niya? Si Prince. Oh, salamat kay Prince. Nagbalik ngayong hapon. I think kaninang umaga, dito siya. Oh. So Prince, no? So, wala kaming ibang desire kundi malaman mo ang kaligtasan. No? Na makilala mo si Jesus Christ na yung tagapagligtas. Hindi ang baptist, hindi ang pagkatin mo makapaluwas sa'yo. Kundi ang gihimo ni Jesus Christ sa cross. Kung imo saligan, biskan wala ka na baptize, biskan wala ka relihiyon, kung nagsalig ka kay Kristo, maluwas ka, 100% karon nga oras. No? So, gi-invite kita, saligan mo si Jesus Christ. Kaya that's the only way madala tayo sa rapture. Caught up together with them in the clouds. Tayo please. Amen. I hope meron tayong na-learn, no? Na 4 aspects of death, hindi lang isa ang death. Merong physical, merong spiritual, merong eternal, higit lalo kapatid, meron pong final. Salamat. Makaranas man tayo, mga kapatid, ng physical death, but hindi na tayo maka-experience ng eternal at final death. Amen. Father in heaven, thank you for tonight. Salamat, Lord, sa blessing, especially, Father, na naka-soul winning kami. Help us, Lord.